Paano lalaban ng Amerika sa nuclear war? Alam mo ba na hindi lang economic powerhouse ang meron ng United States? Meron silang nuclear superpower. Totoo yan. Ang bansang to ay may kakayahang magpasabog ng mundo dahil sa kanilang malalakas na nuclear weapons. Noong 2024, ang US ay may 3,708 nuclear warheads at 1,770 dito ay deployed. Ibig sabihin, nakahanda na itong pasabugin anumang oras. Isang desisyon lang ng isang tao pwedeng magdulot ng malawakang pagkawasak sa buong planeta. Pero bakit nga ba may ganitong klaseng kapangyarihan? Anong mangyayari kapag may nuclear war? At paano nga ba lalaban ng Amerika sa isang nuclear war? Tara, pag-usapan natin yan. Ginagamit ng US ang kanilang nuclear weapons sa mga strategic situations. Ito ang kanilang sandata sa mga matinding banta. Hindi naman nila ito basta-basta pasasabugin kung walang malaking dahilan. Pero ito ang kanilang magiging panlaban sa oras ng matinding krisis. Para masiguro na laging handa ang US sa anumang banta, may tatlong pangunahing paraan sila para maghatid ng nuclear weapons. Ito ang tinatawag na nuclear triad. Ang nuclear triad ay parang three-headed monster na handang lumaban kapag kailangan. Mga paraan kung paano nila pwedeng ipahamak ang kanilang mga kalaban gamit ang nuclear weapons. Una na riyan ang land-based ICBM. Imaginein mo na lang na may 400 na malaking rocket na nakatago sa ilalim ng lupa. Ito ang tinatawag nilang Minuteman III ICBM. Pwede itong magising sa loob lamang ng isang minuto. Kapag pinaandar, kaya nitong lumipad ng 15,000 miles per hour at abutin ang maximum range na 8,000 miles o humigit kumulang 13,000 kilometers. Isipin mo, ang distansya mula US papuntang China ay halos nasa 7,000 miles. Sa North Korea naman ay halos 6,000 miles at sa Russia ay nasa 5,300 miles lang. Ibig sabihin, wala pang kalahating oras ay aabot na ito sa kahit saan sa mga bansang ito. Kaya isa itong napakabilis at nakakatakot na klase ng armas sa mundo. At ito pa, alam mo ba, ang isang modern nuclear missile ay may warhead na hanggang 335 kilotons ang lakas, halos 22 beses na mas malakas kaysa sa 15 kiloton na Little Boy bomb na ginamit sa Hiroshima, at 16 na beses na mas malakas kaysa sa 21 kiloton na Fat Man bomb sa Nagasaki noong World War II. Ang pagsabog ng ganitong missile ay kayang wasakin ng isang buong lungsod at ang mga kalapit na lugar nito. Pero may catch. Alam ng lahat kung saan sila nakatago. Kaya kung may giyera, baka sila ang unang target ng kalaban. Halimbawa, pwedeng subukan ng kalaban na i-target ang mga missile silos gamit ang kanilang sariling nuclear weapons o high-precision conventional missiles para sirain ang mga Minuteman III bago pa man ito mailunsad. Kaya dapat mabilis ang desisyon ng presidente kung gagamitin ba nila to o hindi. Ang mga Minuteman III ay nakakalat sa 3 estado, Wyoming, Montana at North Dakota. Kahit alam ng kalaban ng mga lugar na ito, mahirap pa rin silang lahat patayin ng sabay-sabay. Kaya naman, kahit na target ng kalaban ng ilan sa mga ito, may mga matitira pa rin pwedeng gumanti. Pangalawa, ang mga eroplano o air-delivered bombs and missiles. May 65 na nuclear-capable bomber planes ang US. Dalawa ang klase nito, ang B-52H Stratofortress na parang lolo ng mga bomber plane dahil matagal na itong ginagamit, at ang B-2 Spirit na parang ninja sa langit dahil hindi ito madaling makita sa radar. Ang B-52H ay may 46 na eroplano na kayang magdala ng nuclear bombs at iba pang armas, habang ang B-2 Spirit ay may 19 na eroplano na lahat ay kayang magdala ng parehong klase ng armas. Ang B-52H ay may kabuuang 76 na eroplano sa aktibong serbisyo, ngunit 46 lamang ang dual-capable. Ang maganda sa mga eroplano na to, pwede silang i-cancel kung sakaling magbago ang isip ng presidente habang nasa ere pa sila. Kapag nasa himpapawid na, pwede silang magpaikot-ikot ng matagal. Ang B-52H ay kayang lumipad ng hanggang 8,800 miles nang hindi humihinto, habang ang B-2 Spirit ay may range na 6,000 nautical miles at kung kailangan pa nilang tumagal sa ere, pwede silang mag-refuel habang lumilipad. Ang mga eroplano na ito ay mahalaga dahil kaya nilang dalhin ang mga bomba kahit saan sa mundo. Kapag nasa ere na sila, mahirap nang pigilan o hulihin. Kaya kahit mabagal silang umalis, kapag nakalipad na sila, malaking banta ang dala nila sa kalaban. Kung tatanungin mo kung may piloto ang mga ito, syempre. Pangatlo, ang submarine o submarine-launched ballistic missiles.
Ito ang pinakadelikado. May 14 na Ohio-class submarine ng US na may dalang nuclear missiles para mga invisible monsters sa ilalim ng dagat. Ang bawat isa sa mga submarine na ito ay may kakayahang magdala ng hanggang 20 Trident II Submarine Launched Ballistic Missiles o SLBM. Bawat missile ay maaaring may dala na hanggang 12 nuclear warheads, pero sa kasalukuyan, limitado sa 4 to 5 warheads bawat missile, ayon sa mga kasunduan tulad ng New START Treaty. Ang tinik nito, halos imposible kasing malaman kung nasaan sila. Ang mga Ohio-class submarine ay gumagana sa 112 araw na rotation, kung saan 77 araw sila na nasa dagat at 35 araw sa port para sa maintenance. Sa 77 araw na nasa dagat, kaya nilang manatili sa ilalim ng tubig ng matagal, bagamat hindi nangangahulugang lagi silang nasa ilalim. Ang bawat submarine ay may dalawang crew na nagsasalitan, ang Blue Crew at Gold Crew. Bawat crew ay may 155 na tao, 15 officers at 140 enlisted personnel na nagpapatakbo ng submarine. Ang mga submarine na ito ay may kakayahang magdala ng supplies para sa humigit kumulang 70 days na nagbibigay daan sa kanila na manatili sa kanilang lugar ng matagal. Ang kakayahan nilang manatiling hindi nakikita sa loob ng matagal na panahon ay isa sa mga pangunahing advantage ng mga submarine na ito, na nagpapahintulot sa kanila na maging effective sa kanilang mga misyon. Ang mga Ohio-class submarine ay may displacement na 18,750 tons kapag nasa ilalim ng tubig. Sila ang pinakamalaking submarine na ginawa para sa US Navy. Ang kanilang stealth design ay nagbibigay ng kakayahang manatiling hindi nakikita na nagpapahirap sa mga kalaban na hanapin sila. Ito ang dahilan kung bakit sila ang pinaka-survivable part ng US nuclear triad. Kung sakaling magkaroon ng nuclear war, may mga plano na ang US para sa iba't ibang sitwasyon. Pero ang presidente lamang ang may authority na mag-utos ng paggamit ng nuclear weapons. Tinatawag na nuclear football ang briefcase na laging kasama ng presidente na naglalaman ng mga war plans at communication tools para sa nuclear strike. Sa proseso, meron itong consultation sa mga military advisors, pero ang huling desisyon ay nasa presidente. Walang ibang opisyal, kahit ang Secretary of Defense o Congress, ang maaari mag-veto sa order ng presidente. Gayunpaman, ang order ay dapat legal at sumusunod sa international laws of armed conflict. At kapag na-verify na ng military personnel ang order ng presidente, dito na mag-uumpisa ang posibleng malawakang pagkawasak ng, unfortunately, mundo. Una, tatargetin nila ang nuclear forces ng kalaban. Mga 600 na warhead ang gagamitin para dito. Gusto nilang sirain lahat ng missile, submarine at eroplano ng kalaban bago pa man sila makaganti. Imaginin mo, sa isang iglap lang, mawawala lahat ng pinaghandaang armas ng kalaban. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang US nuclear triad ay nasa full alert na. Ang mga Ohio-class submarine ay nagpapatrolya sa karagatan, hindi nakikita ng kalaban. Sa loob, nakaabang naman ang crew sa code na mag-uutos sa kanila na i-launch ang kanilang Trident II missiles. Mas tumitindi na ang tensyon, pero kalmado at disiplinado ang mga crew. Pangalawa, pupuntahan nila yung mga lugar kung saan ginagawa at tinatago ang nuclear weapons. Mga 200 warhead naman ang gagamitin dito para siguradong wala nang matitira. Parang sinasabi nila, wala kayong kawala. Habang nangyayari ito sa mga missile silos sa gitna ng Amerika, ang ICBM crews ay nakaupo sa kanilang stations. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa screens, nagmamasid para sa anumang senyalis ng incoming attack. Bawat segundo ay mahalaga habang sila ay naghihintay ng posibleng utos na mag-launch na. Panghuli, tatargetin na nila ang mga syudad. Oo, tama, mga civilian ang target dito. Mga 200 warheads ulit ang gagamitin. Gusto nilang siguruhing di na makakabangon ang kalaban. Isipin mo, mga ordinaryong tao, mga pamilya, mga batang naglalaro sa park, mga nagtatrabaho sa opisina, mga ordinaryong taong naglalakad-lakad sa kalsada, sila ang magiging biktima. At sino ang pinakaprotektado sa mga oras na ito? Ang gobyerno. Ang gobyerno ng United States ay may mga plano para maprotektahan ang mga pinakaimportanteng tao sa bansa kapag may nuclear war o iba pang malaking krisis. May mga underground facilities na naka-ready na, ang Mount Weather Emergency Operations Center sa Virginia at ang Raven Rock Mountain Complex o Site R sa Pennsylvania. Ito ang mga lugar kung saan pwede mag-operate ang gobyerno sa panahon ng emergency.
Para itong mga high-tech na bunkers na mayroon na ng lahat ng kailangan nila para mabuhay at patakbuhin ang bansa kahit may krisis sa buong bansa. Ang Mount Weather ay may mga underground offices, sleeping quarters, hospital, at sariling water, sewage at power systems. Sa Raven Rock naman, may mga underground buildings, power plants, water reservoirs, at facilities para sa 3,000 na tao. Bukod dito, may isa pang strategy ang US government, ang tinatawag na Designated Survivor. Ito ay isang cabinet member na hindi kasama sa mga malalaking events kung saan nagtitipon-tipon ng mga pinakaimportanteng opisyal ng gobyerno. Halimbawa, kapag may State of the Union address, halos lahat ng mataas na opisyal ng gobyerno ay nasa iisang lugar. Pero ang Designated Survivor ay nasa mas safe and secured na location. Kung sakaling may mangyaring masama sa event at mawala ang lahat ng nasa line of succession, siya ang magiging bagong presidente. Kaya kahit anong mangyari, may taong handa na mamuno sa bansa. Parang insurance policy ito ng US government para hindi mawala ng leader kahit sa pinakamalalang sitwasyon. Sa himpapawid, ang mga B-52 at B-2 bombers ay nagpapatrolya sa pre-planned routes. Ang mga piloto ay alerto. Regular na nagko-communicate sa base para sa updates. Alam nilang anumang oras ay maaari silang utusan na mag-drop ng kanilang payload. Halimbawa, kung mangyayari to, halos 1,000 nuclear warheads ang sasabog sa Russia. Parang 33,000 Hiroshima bombs ang lakas nito. Naiisip mo ba yon? Buong bansa, paulit-ulit na pasasabugin ng bomba? Ayon sa mga pag-aaral, mga 34 million na tao ang mamamatay kaagad at 57 million ang masusugatan sa unang ilang oras pa lang. Pero di pa yan ang pinakamalala. Sa mga susunod na linggo at buwan, dadami pa ang mamamatay dahil sa radiation at pagkagutom. Hindi pa rin dyan matatapos ang problema. Dahil sa usok katalikabok na mapupunta sa atmosphere, bababa ang temperature ng mundo. Magkakaroon ng nuclear winter. Isipin mo, kahit tag-init, parang laging taglamig. Maraming pananim ang mamamatay at pwedeng umabot sa 2 billion ang mamamatay sa buong mundo dahil sa gutom. Ang nakakatakot pa, kahit konting pagkakamali lang, pwedeng mag-escalate agad ang sitwasyon. Isipin mo, isang maling pindot lang sa button o isang hindi tamang pag-intindi sa radar, pwedeng mag-umpisa na ang nuclear war. Parang naglalaro tayo ng Russian roulette, pero ang nakataya ay ang buong mundo. Sa command centers, ang mga leaders ay maingat na sinusubaybayan ang sitwasyon. Ready na gumawa ng mabilis pero calculated na desisyon kung kinakailangan. Ang buong triad ay nasa heightened alert, handang tumugon sa anumang banta o utos. Bagamat nakakatakot pala ang sandata ng US, tandaan na ang US ay aktibong nagtataguyod ng kapayapaan at nuclear disarmament. Ang kasalukuyang nuclear strategy ng US ay nakatuon sa paghadlang ng nuclear attack at pag-assure sa mga kaalyado nito. Ang US ay nakatuon sa pagbabawas ng bilang at uri ng nuclear weapons habang pinapanatili ang isang ligtas at epektibong nuclear deterrent. Gayunpaman, ang US ay naghahanda pa rin para sa mga extreme circumstances kung saan maaaring isaalang-alang ang paggamit ng nuclear weapons upang ipagtanggol ang mahahalagang interes nito at ng mga kaalyado. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.